Ilocos Norte District 1 Substandard and Ghost Project. Okay? Nakita nyo yan? Sobrang kawawa ang taong bayan dyan. So ano yung pinapakita na yan? That is what? Worth 47 million na project. Yan pa lang yan kasi 30 pages yan yung nakuha natin na teleserye na inilabas ni Governor Chavit sa media. Nagsabi niya na ito, pero kailangan nating ipaalala sa inyo. Ganito ang teleserye ng pagnanakaw nila. So nakikita nyo, mga kababayan, kung gaano ka walang hiya. Anong paliwanag dyan? Okay? So worth 47 million yan. Di ba? Nakakagalit. Di ba? Nakakagalit yung pagnanakaw nila sa kaba ng bayan. So nakikita nyo, naka-geotag yan. According to Chavit, yan ay may geotag inspection at talagang pinuntahan niya yung lugar na yan. So nakita nyo yung document, may nakalagay DPWH project number 25AA475 sa barangay Pila at Kasili, Lawag City, sa bayan mismo ng mga Bangag. Okay? According to that report, nagkaroon ng 200 millimeters o 7.87 na pulgadang concrete slope protection. Pero doon sa pagsukat nila, nung pinuntahan nila yung place na yan, ay mayroon lang 2.76 na pulgada. Alright? So in other words, substandard at hindi natapos ang project. So kung makikita nyo dyan sa picture na yan, mga kababayan, based sa pag-inspection ng concerned citizens at kasama diyan si Chavit Singson, yung laman nung gitna nung concrete ay putik ang laman, putik. 'Di ba? Manipis at yung nakapatong diyan sa semento, mga palangga. So ibig sabihin talagang araw-araw, sabi ko nga sa inyo, kaya no wonder baha palpak kayo mismo diyan sa Ilocos Norte. Nakita nyo? Palpak, ayan, no? Nakita may mga geotag, nakita nyo, when you say geotag, geographical location yan, di ba? So nakikita nyo mismo na hindi yan katang-isip, ay mga demonyo lumabas, okay? So hindi yan katang-isip kasi, pinuntahan nila from 2.76, ayan, no? From, ayan, no? This photograph, ayan, from 7.87, ayan, nakita nyo? 2.76 lang. So, yan yung teleserye ng pagnanakaw nila. 47 million pesos. Lahat ay putik. All mud nakalagay dyan. So, again, grabe ang ginagawa ng Bangag administration na ito. Wait. Okay. Right? So, another issue here, mga kababayan, kasi nagawa lang natin yung dalawa sa teleserye. Mahaba kasi to, so hindi ko lahat mare-report to sa inyo. Syempre, you have to have time para yan, no? Okay. Here's another part 2 sa teleserye. That's part 2 sa teleserye ng pagnanakaw ni Sandro Marcos. Alright, nakikita nyo? Part 2. This time, how much? Nakita nyo, contract number, magkano yan? 82 million pesos flood control project na binuking ni Chavit na supposedly itong 29 pages, I believe ito lahat ng mga nakalap niyang through investigation na ipipresent sana dyan sa flood control investigation. Nung panahon pa nung unang nag-imbestiga itong hayop na Pinky Lacson. Pero hindi naman pinatawag si Chavit. Kasi ayaw nilang malaman. That's dyan pa lang, first, second na project, 82 million dyan sa Vintar, Ilocos Norte. Mga kababayan, it's the same story. Substandard. Di ba? Anong sinasabi dyan? Di ba? Anong sinasabi? Dapat ay mapanatili ang flood mitigating drainage system. Dahil sa simula pa lang, okay, anong sinasabi dyan? 2024 project na dapat matapos, sabi dyan na
na nakalagay diyan na matatapos dapat nung 2024. So, through investigation of Chavit, April 2026, okay, sinasabi dito na bayad na yan, full amount, bayad na ng gobyerno, which is 82 million, pero hindi pa rin tapos ang proyekto. See that? Grabe ano? Oh. Hindi pa rin tapos ang proyekto. This project is only being started now. It was supposed to have been completed on October 31, 2024. In November 2025, General Azurin, lead investigator of the ICI, declared that there were no ghost projects in Ilocos Norte. Look at this. What is this? It was a ghost project before. Now it is only being constructed. Ngayon pa lang. Sino ang kaninong project? Kay Sandro Marcos. Ayan, may geotags, meaning hindi ito katang-isip dahil ito ay talagang pag pinuntahan mo, nandoon yung unfinished business or unfinished project, mga kababayan. Pero mas inuuna nila kasi ang pamumulitika. Inuuna nila ang panggigipit kay Inday Sara. Kung tutuusin, 2026 na ngayon, 27, 28. Kung matino ang bangag na ito, dapat inuunan niya ang ayusin ang bansa. Pero bakit niya naman aayusin ang bansa sa natitirang 2 years? Wala nga siyang ginawa kundi magnakaw na magnakaw. So, ang gagawin niya, pupolitikahin niya lang si Sara. 'Di ba? Gagamit siya ng maleta kongresista, ng maleta gang. Para what? Para hindi manalo si Inday Sara sa 2028 or totally na wala ng eleksyon. Ulitin ko, Attorney Glenn Chong, 2023, September 15, kung tama ang pagka-remember ko. Tignan natin. Ang ginawa ni Attorney Glenn Chong, nag-execute siya ng affidavit, nagbigay pa ng sulat dyan sa maleta kongresista para imbestigahan ang pandaraya sa eleksyon, which is pandaraya ng Smartmatic. Never nila kinasuhan si Attorney Glenn Chong with regards dyan sa sinasabi ni Glenn Chong na pandaraya sa eleksyon ng 2022 sa pakipagsabuatan ni Satanas, ni Bangag, yung kanyang mga kasabwat, yung isa nga namatay na. Walang nag-imbestiga sa maleta kongresista. Now, alam nyo na. Kasi kasabwat, halos lahat. Ni Bangag ang maleta kongresistas. Kaya wala na ngang mapapala ang bayan eh. Dahil ano mo yung pasabog na yan about sa flood control project. We're just talking about Sandro Marcos pa lang. Walang gustong mag-imbestiga. Ayaw imbestigahan ni Lacson. Ayan yung pasabog ni Chavit Singson. May geotags, location, video, pictures, everything. Ayaw nilang bigyan ng pansin. Nakatanyo naman na nagkakagulo sa Senado. Tingnan nyo, halos magpatayan pa sila. Halos gustong gumorgor ni Bangag, di ba? Kasi ayaw nilang imbestigahan ulit, di ba? Ang sakit-sakit sa araw ng Father's Day, di ba? Kayo mga tatay na mga matitino. Hindi lang mailabas ang inyong mga anak na mag-dinner, mag-lunch or dinner sa labas. Kasi wala kayong oportunidad. Itong si Tagalawag, si obrero, si construction worker, na sana kung tuloy-tuloy yung mga proyekto dyan sa flood control, na yung mga projects, di ba, kahit papaano mag-create ng jobs. Wala kayong ngayong pagkain man lang sa inyong mga anak. Dyan sa Ilocos kasi naudlot ang mga flood control projects, ang mga infrastructure projects, kasi ninakaw na ng pamilyang Bangag. Okay? Which is ayaw nila imbestigahan. It's the same thing, yung pagnanakaw nila sa eleksyon. 'Di ba? Yung pandaraya nila sa eleksyon, pero wala eh. Lahat nabibigyan ng maleta. Even si Leni Robredo, 500 million para sa Coliseum. Kaya tahimik na. Only you guys ang pwedeng magtapos dito sa bangag na to.